May bago pong nakasama si Pangulong Marcos sa kanyang pagbibigay ng ayuda, rice sa mga taga-Capiz. Hindi lang po si Governor Fred Castro na kakilala ko rin at yan palang gobernador ngayon ng Capiz at meron pang iba. Ito po yung patuloy na pagbibigay ng ayuda ng Pangulo ng mga rice sa mga mamamayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ito, pakinggan nyo para kayo na mismo yung makakilala at magbigay kayo ng reaksyon. Wala naman sigurong masamang motibo. Ito'y pagpapatunay lang talaga ng kahit anong kulay, basta pagkalinga sa mga Pilipino ay ginagawa ng Pangulo. Iba'y pagkakaisa o pagtutulungan. Arang ganun ang dating. Naninibago ako, tawagin kang governor. Ayan o, yung, kasi pinakilala siya ni Governor, napakahaba. Nakasama po kami sa Kongreso. Ako ay pasok-labas, sa naman tumagal sa Kongreso. Godfred, na-miss ko na yung ganyang klaseng salita. Matagal na ko nang hindi narinig yung mga oratory ng inyong governor. Matindi kasi mag-speech si Governor Castro. Sumikat siya sa House at ngayon sumisikat siya dito sa Capiz dahil nakita naman ninyo kung makapagsalita talagang nakaka-inspire. Tayong lahat ay na-inspire sa kanyang talumpati. Ayan o, Pangulo. Ang alkalde ng lungsod ng Rojas, Ronnie Dadivas, maraming salamat sa inyong magandang pagkasalubong. Ang ating matagal na kaibigan, anak ng Capiz, nandito rin po si ang dating senador, and secretary, lahat na yata na hawakan mo, Mar Rojas, nandito po. Baka hindi niyo po alam niyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, matagal kaming nagsama sa New York. At sana naman habang nandito siya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami. At marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya po, nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap. At mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na nag-uusap kami dito pa sa Capiz. Ang mga benepisyaryo natin, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayong araw na ito, mga benepisyaryo para ng mga 4Ps na ibibigyan natin at ibibigay natin itong mga ating nakuhang bigas, mga kasama na lingkod bayan, mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Pero ang daming tao. Noong nakaraang buwan lang po ay nagatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating Capisnon upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli na naman po kaming nagsasanib puwersa kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Agricultural Training Institute upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Naway masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami rin pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin ang pagmamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor.
Ayan, no? So, ang ganda po nung sinasabi ng Pangulo. Pagpapatunay lang po na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda, dahil lang po doon sa mga nangangailangan ng tulong. At kaya maganda yan, kasi nga, alam mo naman, hindi lang sa Metro Manila, hindi sa Bicol, sa Visayas, Mindanao, kung saan-saan lugar. Ayun, so tuloy-tuloy po. At yung direktiba niya na lalo pang pag-ibayuhin ang pagtulong sa mga nangangailangan. At tulad ng dati, hindi kilo-kilo, sako-sako na rice ang ibinibigay sa mga mamamayan. So, ayan po, sabi ko nga, walang kulay, yung pong mga mahilig mag-intriga dyan, wala pong intriga dyan, talaga pong parte yan kasi si Mar Rojas ay taga doon po sa Capiz. Yung governor doon na si Fred Castro, ayun po ay kasama sa unit team. So, okay na okay, kasama rin si Secretary Rex Gatchalian. So, yun, inamin ng Pangulo sa public, salamat nga pala sa RTBM, Radio TV Malacanang kasi sila po yung laging nakatutok yan po sa office sa Pangulo kung saan siya nag-i-speech. So on record na nandun, press time nga na magkita sila. Sila pala yung matagal lang hindi nagkikita, sila yung magkaibigan na sa New York pa. Si Mar Rojas, na dating secretary, dating congressman, dating senador, alam naman natin, tumakbo rin yung presidente, hindi nga lang karoon pagkakataon, ayan na po, lumantad na, sumama na kay Pangulong Marcos at mainit din ang pagpapakilala ng Pangulo at pagrespeto sa kanya dahil matagal na pala silang magkaibigan. So, kayo po, ano inyong masasabi dyan? Ang aking nakikita rito at opinion, isang magandang indikasyon na tuloy ang paglilingkod ng pamahalaan ng walang kulay na tinitingnan. Kung ito ay dilaw or pink or pula o blue o red o white o yan nga, kung anong kulay. Ang mahalaga, tuloy ang pagbibigay ng tulong. Yan ang maganda yan. Okay? Any comment or reaction, nasa inyo po. Sa ating mga followers at mga nanonood dito sa Mike Abe Opinions. Ito, yung isang istorya, talaga hong tuloy na tuloy. Talaga hong tuloy na tuloy ang realignment ng budget. At ang final ng realignment sa budget, aalisin yung mga confidential fund, ay sa October 10. Malapit na. October 10, next week na po yan, ipapainal na ng Kongreso ang kanilang desisyon, alisin sa mga government agencies, civilian government agencies, ang confidential fund at ilaan sa West Philippine Sea na gagamitin ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. Ayan. Okay, so tuloy na yan. Sa Senado, majority rin ng mga senador, sa pamuno ni Senate President Zubiri, gusto nilang realignment din, kaya matutuloy po ito. Sunod, ito pa, magandang balita ito kahit pa paano. Mukhang mataas ang percentage na ang paniniwala po ng ating Coast Guard sa ongoing investigation doon sa trahedya, ang pagkakabangga ng barko doon sa ating mga mangingisda kung saan 3 buhay ang nawala dyan, ay tinitiyak nila na malaki na daw ho ang posibilidad na itong ang Pacific Ana, isang foreign vessel na may opisina sa South Korea o sa Korea tapos sa Singapore. Yun nga yung biyahe mula Korea papunta ng Singapore at pananagutin. Tinitiyak ho ng ating pamahalaan, pananagutin kung anong mga kaso at malaki ang kailang magiging pananagutan sa pagkamatay ng 3 mangingisda sa West Philippine Sea na Pilipino at pagkasira at yung pag-abandona. Bawal na bawal po yun na pagka naka-aksidente ang barko, itatakbuhan o hindi tutulungan. So ayan po ang mga magagandang development dyan. Abangan natin, tulungan natin ang ating gobyerno sa laban sa kahirapan, laban sa mga nang-aabuso sa kapwa Pilipino natin at yun pong umaagaw, laban sa umaagaw at pumapasok sa West Philippine Sea na China na until now ay problema pa rin ng ating mga otoridad. Pati yung realignment, napopolitika lang pero tama lang ang realignment tungkol sa budget ng ating pamahalaan galing sa taong bayan.